Hindi lang basta isinilang si Kristo, dapat maintindihan natin, matanggap natin ang mga benepisyo ng kapanganakan ni Kristo. At kung titinan po natin, ang text natin ay sa Matthew chapter 2, 1 to 10. Matthew chapter 2, verses 1 to 10. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. I'm reading from NIV. Saying, where is that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them when Christ should be born. Where Christ should be born. Saan daw isisilang ang Kristo? Verse 5, and they said unto him in Bethlehem of Judea, for this is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Verse 7, then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Dalawang verse lang po, verse 9 and 10, ang sabi dito, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Last verse, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. May the Lord bless upon reading of His Word. Tayo po'y sandaling manalangin. Minamahal namin Diyos amang sumasalangit. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesus. At ngayon ang buong mundo ay ina-acknowledge at sineselebrate ang Kapaskuhan. Salamat Panginoon dahil merong kapanganakan si Kristo, merong celebration of Christ's birth na tinatawag ngayon na Christmas. Nawa Panginoon, ang mga pagpapala ng iyong salita ay patuloy na magpala sa aming mga buhay, magbago sa aming mga buhay, maging kalakasan, at maging ang aming kaligtasan ay patuloy, Panginoon, na ito ay maibahagi namin at ma-maintain ang salvation. Ang lingkod mo, Panginoon, i-anoint mo ang aking labi at masabi ko ang kalooban mo, Panginoon, sa amin. Speak to the hearts of your people today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede bang malaman muna ang first-timer? O may na-invite ba tayo dito na first-timer? So meron, taas nga ang kamay. Yan, praise the Lord. Brothers and sisters, hindi kayo aksidente na nandito. Sabagat sa Diyos ay walang aksidente, lahat ay nakaplano. Maging ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nakaplano. Nung simulang magkasala si Eva at Adan, ay nangako na ang Diyos na ang sabi ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay maglalaban, at ang binhi ng ahas maglalaban at ang binhi ng babae. Ayan po ay pinangako na ng Panginoon na si Mary ay magkakaroon ng anak. At yung anak na yon ang wawasak doon po sa sumpa na nilagay ng ahas sa ating mga ninuno. So the promise was there nung dumating po ang sumpa. Kaya plano po ng Panginoon ang kapanganakan ni Kristo, at maraming mga propeta ang nag-prophecy at nangyari ito, na-fulfill ito sa New Testament 700 years pa. Amen. Napakahaba po na prophecy. So in this scenario, we will set forth 3 benefits from the Matthew's account of the birth of Christ. Jesus was born as an infant so that He could be the perfect sacrifice for all the sins of the world. Perpekto ang pagsasakripisyo ng sanggol na isinilang. Kaya po, siya ay isinilang bilang sanggol
perfect sacrifice. Wala na pong ibang perfect na sacrifice kundi si Jesus sabagat siya po ay sinless. Amen? Jesus was born as an infant. So bakit nagisanggol pa? Para po maging perfect sacrifice for all the sins of the world. Kung wala pong magsasakripisyo, walang magbibigay ng buhay, walang kabanalan na maibibigay sa kasalanan ng tao, wala na pong kaligtasan ng tao. Amen? Kaya po itong Christmas ay dapat maintindihan natin, no? As we receive these benefits, we feel closer to God and notice more peace in your life. Magkakaroon pa na mas maganda pa at mas marami pang kapayapaan sa buhay mo. Amen? At mapapalapit ka pa sa Panginoon. Yan po yung totoong Christmas. Amen? Yan po yung mga benepisyo na dapat nakikita sa mga tao. So number 1, ang benefits ay celebration. Ang buhay ng tao, kapag hindi siya nagiging masaya, unti-unti na yan mamamatay. Kaya ang kapanganakan ni Kristo ay celebration. Ito po ay pagdiriwang. Amen? Pagdiriwang na nakalulugod sa Panginoon. Hindi basta pagdiriwang na nakalulungkot sa puso ng Diyos. Dapat nakalulugod ang pagdiriwang natin ng Pasko ay nakakalugod sa Diyos. Amen? Hindi po natin tinatanggal dito yung mga tradisyon na bigayan tayo, palitan tayo ng mga regalo, kainan sa mga bahay. Hindi po masama yan eh. Amen? Hindi masama yan. Ang masama lang kapag nagse-celebrate tayo, kinakalaban na natin ang kalooban ng Diyos. Amen po? Hindi natin tatanggalin yan. Magbigayan tayo, masaya po ang bigayan. Magkainan tayo, maghanda tayo, masaya po yan. Pero ihandog mo yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Celebration. Kaya nga sabi po ng verse 2 ng Matthew chapter 2, kaya't kami ay naparito upang siya'y sambahin. Sino po ang nagsabi noon? Ang nagsabi noon, yung pong mga taong matatalino, the wise men. Sa translation po ng NIV, ang tawag sa kanya ay Magi. Pero pag binasa mo ang King James Version, wise men. Amen? So sila po ay para sumamba. Ang pagsamba po ay celebration. Pagdiriwang. Kaya kapag pumupunta ka dito, iyan po ay pagdiriwang. Hindi ka pumupunta dito para ikaw ay magdusa, mapagod. No? Dapat excited ka kasi pagdiriwang. Kasayahan. Amen po. Yung pong galak sa puso natin, pagdating dito ay nadadagdagan, kaya pag uwi natin, may galak ang puso natin. Kaya po sila, ito mga magi, mga wise men, mga matatalinong tao, sila po ay hinahanap nila ang ating Panginoong Yesus at ginaid sila ng star. Amen, merong tala. Kaya lang, yun nga, yung nasamar sa tradisyon, may parol ka ngayon sa bahay. No? Kasi meron daw star. Pero kung ako tatanungin, para sa akin, malayo na yon. Noon, kahit di na ako maglagay ng star. Kahit di na ako maggawa ng Christmas tree. Pero bahala kayo kung gusto niyo maglagay ng Christmas tree at maglagay ng parol. Pero ako, hindi na ako bibili ng parol. Kung magpapa-advise kayo sa akin, Bishop, bibili ba ako ng parol? Hindi, love gift mo na lang sa akin. Amen? Kasi pag bumili ka ng parol at yung ilalagay po sa akin, kung magko-compare, mas be-bless ka ng Panginoon pag binigay mo sa akin pera mo. Kasi nakinig ka ng preaching eh. Kung tubig lang nga binibigay mo, pag ako nasasamid dito, pinagpala ka na ng Diyos. Amen? So tingnan mo, sila ay para sumamba. Yun po ang celebration, yun po yung benefit ng tayo po ay merong Christ birth. Nakapagsasamba ka ba? At dapat tuloy-tuloy mo rin. Sa Luke chapter 2 verse 10, sinabi ng anghel, ako ay may dalang magandang balita na magdudulot sa inyo ng malaking kagalakan. Sipin niyo po, yung Pasko nagdudulot ng malaking kagalakan. Hindi yan nakukuha ang kagalakan dahil meron ka natanggap na regalo. Meron ka natanggap na bonus. Hindi po masama yan, pero kulang yan kung hindi mo natatanggap ang joy of the Lord. Amen? In the presence of God, there is fullness of joy. Kaya tayo, kapag tayo sumasamba, we are in the presence of God,
And we rejoice in the Lord. Again, and I say rejoice. Nagagalak tayo. Amen po? Dito po, sabi ni Lucas, he tell us that the angel give an impromptu concert of praise announcing the birth of Jesus. Amen? Yun po yung nangyari doon. Kung papasinin natin ang senaryo ni Matthew at ni Lucas, meron po silang pagkakaiba, pero hindi po sila contradictory. Kasi si Matthew, pag sumulat si Matthew, kinukuha niya ang tradisyon ng mga Jewish. More on Jewish siya. Amen? Kaya nga merong Herodes sa kanyang account, pag Matthew. Pero pagka kay Lucas, makikita mo, mga shepherd ang dumalaw. Amen? Mamaya tatalakayin natin yan. So the shepherd responds and said, let's go right now to Bethlehem and see what's happened. So naging curious ang mga pastol ng tupa na dapat, pwede din sabihin din nila, sabihin ng anghel, mga pastol, pumunta kayo sa Bethlehem. Isisilang ang hari, isisilang ang tagapagligtas. Pwede sila magsabi na, sila na lang kasi busy kami mag-alaga ng mga tupa. Pero iniwan nila yung tupa para pumunta lang doon at mag-celebrate. Kasi kapanganakan ni Kristo, sumamba sila. Amen? Sabi, this is a sign for you, sabi ng Luke 2 verse 12, this is a sign for you, you will find a newborn baby wrapped snugly and lying in a manger. Meron daw lampin at siya ay naroon sa sabsaban. Amen? The shepherd went right away. They found Joseph and Mary and the baby lying in a manger. Amen? Nakita po ng mga pastol ng tupa. So, ibang senaryo ng pastol ng mga tupa, nung sila'y dumating doon, sila po ay wala namang binigay. Pero buhay nila ang kalang binigay. Iba dito sa Matthew chapter 2, sa Luke chapter 2. Kasi kung titingnan, ikukumpara, itong mga pastol ay parang mas mayaman itong mga magi. Kasi may dala silang mga ganito, ginto, dala nila. Mga tunay na ginto, frankincense, no? Myrrh and gold. Pero itong mga shepherd, wala silang dala. Buhay ang kanilang binigay, pero hindi sila mahirap dahil may trabaho sila. Amen? So yun po yung kanilang pagkakaiba. The shepherd went right away. They found Joseph and Mary at nakita nila ang sanggol ay nasa sabsaban. Because they obeyed God's instruction right away, they received the benefit of their obedience. Tingnan niyo po, yung kapanganakan ni Christ, no? Yung totoong celebration, nandoon yung obedience, naroon ang pagsunod sa Panginoon. Amen? At hindi lang ang 50% o 90%, kundi ang pagsunod sa Panginoon, kailangan ay 100%. And obey the prompt of the Holy Spirit. Obey the Holy Spirit promptly. Hindi yung mamaya na lang. Ang mga pastol, sila po'y pumunta. Kaya yung pagsamba, wag mo i-delay. Amen? Wag mo sasabihin, hindi mo na ako sasamba ngayon. Kasi medyo masama loob ko kay sister, kay brother. Demonyo lang yan naglagay dyan. No? Kasi nagtatampo ako. Ang pagsamba, pahalagahan mo, celebration yan. Yan yung totoong Christ birth, yan yung totoong Pasko. Sumasamba. Hindi masama yung meron kang handa sa 24 na Noche Buena, no? At gigisingin mo yung mga anak mo, kain na tayo mga anak. At meron mga regalo na bubuksan. Pero hindi mo ba alam? Kapatid, kulang yon kung hindi ka sasamba sa Panginoon. Kulang ang celebration. Amen po. Kulang ang pagdiriwang kung walang pagsamba sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia, sila ay sumamba. Amen? Kaya lang nawawala na po yung pagsamba. Puro damba na lang, dumadamba na kung saan na dumadamba. Amen? Dapat yung pagsamba, nagiging priority kasi celebration yon. Natapos na ang 11 buwan, kapatid. December na ngayon, hindi ka pa rin sumasamba.
Samantalang kilala mo naman ang Diyos, narinig mo ang Biblia, dati ka namang umaaten sa gawain ng Panginoon, nag-asawa ka lang, nagkaanak ka lang, nagkaproblema ka lang, parang gumugulo lang ang buhay mo, parang ang pagsamba hindi nakasama. No! Kasi ang pagsamba ay pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya kung nawawala ka sa church, bumalik ka ngayon. Kailangan mo ng deliverance, baka may karga ka, meron kang sama ng loob, baka merong damage ang emotion mo, meron ka na daladalang unforgiveness, o kaya ikaw ay nalibang ka na sa pagpapala dahil nagnegosyo ka, o kaya nagkatrabaho ka, sumamba ka, kapatid. Yan ang Pasko. Yan ay benepisyo na hindi dapat mawala sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lagi tayo sasamba. Amen. That is celebration. Merong matatanggap ka na benepisyo sa pagsunod mo. Kasi utos po yan at hinahanap ng Diyos ang mga tao noon pa man. Kung hindi ka sasamba sa Panginoon, kanino ka sasamba? At dapat di ka uma-absent. Amen. Dapat tuwing linggo, tuwing Merkules, tuwing merong pagsamba ay nandiyan ka. At tama ang oras ng pagdalo mo sa pagsamba. Huwag kang magpapalate. No? Amen? Huwag mo sadyain yung malate ka, pero minsan talagang dumarating po yun. So yan po ang benefit number 1 ng Christ's birth, celebration. Nagse-celebrate ka ba? Alam ko mga taong hindi nagse-celebrate, malungkot ang buhay. Minsan may nag-birthday, sabi niya ayoko na mag-celebrate. So ano ibig sabihin? Huwag niyo na lang ako handaan. Ano ibig sabihin? Hindi naman totoo sa kanya yun eh. Nagtatampo lang siya eh. Masaya nga yan pagka may birthday niya eh. Tapos nakatayo dito sa harapan, marami nagbibigay. Di ba masaya ka? Amen? Tayo sa Jomsi, kapag natapat ng linggo ang birthday mo, may magregalo sa iyo dito, may mag-aabot sa iyo ng pera dito. Pero kailangan, totoo ha, baka sabihin mo, hindi naman linggo, Sabado yung birthday mo, sasabihin mo linggo. Kailangan natapat ng Sabado at ng Merkules ng gawain. Amen? Celebration. So, tingnan mo, sabi ng Luke chapter 2, verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Kasi nakarinig sila eh. Kaya nung nakarinig sila ng sinabi ng mga anghel, sila ay pumunta doon at pag-alis nila, nagpupuri pa sila sa Diyos. Amen? Sa lahat ng kanilang narinig. Ikaw ba, pagkatapos ng service dito, nagpupuri ka ba sa Panginoon? Natutuwa ka ba sa lahat ng narinig mo dito na ipinipreach? O sinasabi mo, parang akong pinatamaan doon ha? Dapat ganito ka, kapatid. Pag pumupunta ka dito sa church, sabihin mo, Lord, patamaan mo ko. Ganon dapat. Amen. Mahirap yung hindi ka natatamaan ng blessing. No? Sabihin mo sa katabi mo, magpatama tayo. Di ba masaya naman pag tinatamaan at tumatama ka, di ba? And number 2 benefit is salvation. Kaya isinilang si Christ para sa kaligtasan ng tao, ng mundo. Amen? Jesus was born in the world and to die for the world. Isinilang sa mundo para mamatay sa mundo at para ang kasalanan ng mga tao ay mapawi at ang tao magkaroon ng kaligtasan. Kung ikaw ay nagdiriwang ka ng Pasko, hindi ka naman ligtas, wala kang pangalan sa langit, magpalista ka sa langit. Amen? Wala namang bayad ang magpalista sa langit. Wala ka pang pangalan sa langit, magpalista ka. Inaantay ka ng Diyos. Kaya merong kapanganakan para magpalista ng pangalan sa langit. Dahil pag ang pangalan mo ay hindi nakita sa Book of Life, hindi ka pwede sa langit. Eskwelahan, yung anak mo, pag hindi siya registered sa school, at papasok siya sa gusto niyang school, gusto mo UST. Pag pumunta ka doon, hahanapin ang pangalan mo, pag hindi ka nakalista, hindi ka makapasok doon. Amen?
Kapag gusto mo mag-aral at wala ka namang pangalan, hindi ka nagpa-register sa isang eskwelahan na gusto mo, hindi ka makakapasok doon. Amen? Kapag hindi ka nakalista sa langit at wala kang pangalan sa langit at hindi ka nagpalista, automatic may pangalan ka sa impyerno. At para mabura ang pangalan mo sa impyerno, magpalista ka sa langit. Hindi mabubura ang pangalan mo sa impyerno hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo para sa kaligtasan mo. Hindi reliyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang personal mong relasyon sa Diyos na magandang personal na relasyon sa Diyos. And that is Christmas. Merong salvation. Nagse-celebrate ka ng Christmas, nagdiriwang kayo, pero pagkatapos pala mamatay, impyerno. Hindi tama, mali. Kaya po, ito ang tinuturo. May benefit yan. Yang kanyang kapanganakan, hindi lang yan magdiwang at magsaya at mamasyal kung saan-saan. May mga kabataan, kapag kaaraw ng darating ng December, gustong-gusto ng mga kabataan, simbang gabi. Bandang huli, dahil hindi sila naka-experience ng salvation, yung mga magjowa, simbang tabi na. Magkatabi na lang, no? Wala namang natututunan. Basta magkasama lang sila, binubuo pa yung siyam na araw. Siyam na madaling araw. Sipin mo, yung Jomsi Church, ang tagal na nagpe-pray tuwing umaga. Simula na mag-pandemic, ngayon 2023, meron tayong morning prayer, meron tayong breakfast morning prayer. Hindi ba alam, napakatagal mo na nagpe-pray, tapos hindi ka pa saved, delikado yon. Amen? Hindi sayang ang mga prayer na ginagawa natin, napakahaba na, tapos na naman ang taon. Tapos na naman ang mga pangyayari sa buhay natin. Dapat tayo naman ay tumatanggap. Tayo ang dapat tumatanggap ng totoong bonus. Hindi lang bonus ng spiritual, kundi bonus din ng mga pinansyal at material. Ang tanong kasi, baka hindi ka nag-iikapo? Hindi ka nagta-tithes. Tithes is God's property. Kaya kapag ka ikaw hindi mo binibigay, ang tithes mo sa Panginoon, trespassing ka. Amen? Kapag ka trespassing, ibig sabihin, nakikialam ka sa ibang property. At kapag hindi ka nagbibigay ng yung tithes, yung salvation mo, maapektuhan. Bakit? Pagsuway po yun eh. Amen? May sumpa yun. Yun ay God's property. At ikaw pa ang nagiging instrumento para sa korupsyon ng church. Pero sa mga bago na nandirito ngayon, magtanong ka mabuti. No? Hindi naman tayo dito kasi inuobliga na hindi mo pa naintindihan. Kasi inosente ka pa. Wala ka pang alam tungkol sa tithes. Pero pwede kang magtanong. Amen? Para hindi mo masabi, ay diyan pala sa church na yan, ano pala yan, pera-pera. Hindi po pera-pera. Nabuhay po ang Jomsi Church. Hindi po tayo namamalimos kung kani-kanino. Tayo nagtutulong-tulong dito. Amen? Hindi tayo humingi ng mga donasyon. At nabubuo natin ito sa ating mga pledges. Amen po? At the more na nagsusupport ka sa Kingdom of God, lalo ka ipaprosper ng Panginoon. I tell you frankly, hindi ka maghihirap lahat ng sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw man nabaon sa utang, mababayaran mong utang mo. Buhay mo magbabago, maliligtas ang pamilya mo. Gagaling ang sakit karamdaman mo. Dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Hindi ka lang nililigtas ng Diyos, pinagagaling ka pa ng Diyos, pinapalaya ka pa ng Panginoon, ginagawa ka pang malinis at banal. Amen? So yung salvation, sabi ng verse 4 ng Matthew chapter 2, saan ba isisilang ang Kristo? Christ is not Jesus' last name. What is Christ? What does it mean? Where does it come from? So, ito bang Kristo ay apelyido? Kasi nakalagay Jesus Christ, hindi po yan apelyido.
Kasi kung apelyido yung Kristo, di ang pangalan ng tatay ni Jesus, Joseph Christ. So ang nanay din niya, Mary Christ. Hindi po yan apelyido, yung Christ. Amen po? Kaya tinatanong nila, nasaan ang Kristo? Saan siya isisilang? At saka saan ba galing ang Kristo? Ang ibig sabihin ng Christ, Messiah, Anointed One. Christ was a title, not a name. Ang name niya talaga, Jesus. Dahil ang sabing ganon, isisilang ang sanggol at papangalanan siyang Jesus na ang ibig sabihin, God is with us. So Jesus is the name, but Christ is not the name. It was a title. Amen. Title ito, titulo ito. Christ comes from the Old Testament and it was commonly read by Jews of the first century like Herod and the chief priests. So galing po ang Christ sa lumang tipan at yung pong common, no? Ang mga Hudyo sa unang mga first century, kagaya nila Herod, binabasa po nila yung Christ, the Anointed. Kaya kung babasahin po natin ang Psalms, dito po sa sulat ni David, binabanggit po yon sa Psalms chapter 2. Okay, babasa muna tayo, no? Mula sa verse 2, sabi dito, Psalms chapter 2, mga hari ng lupay, nagkasundo at sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. So ito po yung mga Hudyo, sila Herodes po ito. Kahit sa panahon po, doon sa Egypt, si Pharaoh din yon. Sabi ng verse 3, sinasabi nila ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos, dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang, lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Yung mga Hudyo, yung mga Herodes, sabing gano'n ng Diyos, lahat ng plano nyo walang katuturan dahil gusto pa nilang patayin itong bata. Naisinilang. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion, bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. So tingnan nyo po ang Diyos, sabing gano'n, yung salvation, pumili siya ng itatalaga. The King is born. Isinilang ang hari ang tagapagligtas. Amen po? So Christ comes from the Old Testament and it was commonly read by Jews of the first century. If you are looking for the best gift, it was hidden in the Bible. Kung meron man sa atin ngayon, na po, naghahanap ng best of best gift, pinakamagandang regalo si Kristo. Ang daladala niya ay kaligtasan. Kaya nga sabi, the gift of God is eternal life. The best gift is eternal life. Sabing gano'n, what shall profit as a man that he gain the whole world but loses his own soul forever? Walang pakinabang ang kayamanan kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Hindi pwedeng ibayad ang kayamanan ng buong mundo para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. So the best gift, it was hidden in the Bible. Amen? The eternal life. Sabi ng Luke verse 47 ng chapter 2, sinabi ni Maria, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Mismo si Maria ay sinasabi niya, si Jesus ay kanyang tagapagligtas. Kaya si Maria, hindi Diyos. Hindi siya tagapagligtas. Sa kanya lang dumaan at siya nagdala at naging kasangkapan para sa kaligtasan ng mundo. At ikaw ay pwede ka maging kaligtasan, daan. Amen? Kasangkapan. Para din maligtas ang pamilya mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo, ang buong mundo. Kaya pinapahayo ang mga tao, ang mga disciples, i-preach ang gospel para marami maligtas. Amen? So, ang birth of Christ, benefit is salvation. Sayang yan pag hindi natatanggap. Amen? According to the research,
most experts think that Mary was only 14 or 15 years old, too young to have had sexual contact within her strict Jewish setting. Sa Jewish setting, sa mga Hudyo, hindi pa pwede mag-asawa ang 14 o 15 years old. Amen? Setting po nila yan. According to the research. Kaya nga nabibigla si Mary. Pero nung sinabi na merong banal na espiritu na lililim sa iyo at ipapanganak mo ang isang sanggol na ang pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Mismo si Mary, sinabi niya, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya kung may mga tao ngayon, hindi naman nagse-celebrate ng Pasko, nagkakamali ka, kapatid. Walang salvation na totoo pag hindi mo sineselebrate yung Christ birth. Hindi mo ina-acknowledge yung Christ birth. May mga tao na nagsasabi, wala ng Pasko. Di na namin kailangan i-celebrate ang Pasko. Amen. Huwag mong baliwalain ang Christ birth dahil yan ay Christmas. Yan po yung totoong Christmas. Amen? Salvation. Pahalagan mo yung salvation. Luke 1:35, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Si Mary ay mapapailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya ang Diyos, hindi siya ang dapat mong sambahin, hindi siya ang dapat mong gawin tagapagligtas. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Kaya sabi ng Luke 1:38, be it unto me according to your word. Yun ang sabi niya sa angel. Merong message yung angel. And number 3 is reconciliation. So ang benefit ng Christ's birth, hindi lang ito, salvation, amen, kundi meron ding reconciliation. Amen? Napapanumbalik ulit ang tao. Amen? Sa Diyos. Dahil tayo po ay nawalay. Amen? Mababalik ulit ang tao sa Diyos. Dahil tayo ay pag-aari ng Diyos at tayo ay nawalay sa Panginoon, kaya ang Diyos gumawa ng paraan, isinilang ang sanggol para mabalik tayo. Reconciliation. Amen? So pag sinabing reconciliation, halimbawa, nagkagalit kayo ng asawa mo, ngayon nagkaayos kayo, na-reconcile kayo. Nagkahiwalay kayo, ngayon nagsama ulit kayo. Yung anak mo lumayas, ngayon bumalik ulit sa iyo at sabi, ma, nagsisisi na po ako. Kung nakinig sana ako sa iyo, hindi ako nabuntis. Hindi ako nanganak na walang tatay. Di ba? Reconcile na kayo. Iniwan pala siya ng kanyang pinagpalit sa iyo na sinasabi mo, anak, wag yan. Pero mahal ko siya, ma. Nung nabuntis, iniwanan dahil nag-ahaway. Pero bumalik sa iyo ang anak mo ngayon at inamin niya, kung nakinig lamang ako sa iyo, kaya mapatawarin mo ako, nag-iyakan kayo, nagkabalikan kayo, reconciliation. So ganon din sa birth of Christ. Gumawa din tayo ng mga palpak sa Panginoon. Gumawa din tayo ng ayaw ng Diyos, labag sa Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak para ma-reconcile tayo. Amen? Hindi ka na malayo. God is with us. Nasa atin na ang Diyos. Saan ka pumunta? May problema ka man. God is with us. Nandyan ang Diyos. Yun ang kapanganakan ni Kristo. Na benefit, nandyan siya. God is with us. Amen po. Kahit hindi mo hanapin, lagi nandyan kasi ang Diyos ay omnipresent. Si Jesus ay omnipresent. Sa Matthew chapter 2, 8 and 9, sabi dito, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Sila'y nagpatuloy sa paghahanap ng bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan at tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Sino po yun? Hindi po yun yung mga pastol, mga magi po yun.
Amen? Ang mga pasto, wala sila makikita na bituin. Angel ang nagsabi sa kanila, pero itong mga magi, merong bituin silang sinusundan. Sa Matthew chapter 2, sa Luke chapter 2, yung mga shepherd, wala silang sinundan. Kaya ito, mapapasin natin, itong mga magi, mahaba ang paglalakbay nila kaysa ginawang paglalakbay ng mga pastol. Amen? Kasi ang mga pastol, nakita pa nila si Jesus, si Mary, si Joseph doon sa sabsaban. Pero itong mga magi, nakita nila si Mary at si Joseph nasa bahay na. Kaya nung si Herodes ay nalinlang nila, nagalit si Herodes, ang pinapatay ni Herodes ay mga batang ang edad ay 2 taon pababa. Dahil that time, alam ni Herodes, magda2 taon na si Jesus. Amen? Sabi dito sa Matthew 1:23, ang sanggol na lalaki tatawaging Emmanuel, ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. So maganda naman kung ikaw may pangalan Emmanuel at baka Diyos ka, pero kung Emmanuel ka, kasama ka sa nagtatagay, sayang ang pangalan mo. Amen? Tapos Emmanuel ka, lumalabang ka, sumasagot ka sa nanay mo. Tapos Emmanuel pangalan mo, bulakbol ka naman, hindi ka nag-aaral. Amen? Pag sinabi Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Amen po? Kaya kung mayroong Emmanuel dito, babaguhin din ng Diyos ang buhay mo. Dahil sasamahan ka na ng Diyos. Hindi totoo ang pagbabagong buhay kung walang Diyos na sumasama sa atin. At ang Diyos sumasama sa atin kung nakikita ng Diyos na ang puso natin ay bukas para sa pagsama ng Diyos sa atin. Hindi namimilit ang Diyos para isiksik niya ang sarili sa iyo at sumama sa iyo. Pero ang pangako niya, ako ay kasama ninyo kahit saan kayo naroon. At titingnan ng Panginoon kung isinasama mo nga siya sa plano mo sa buhay mo. Baka hindi mo na sinasama ang Diyos sa plano mo. Sama mo ang Diyos sa pangarap mo. Sama mo ang Diyos sa plano mo. Amen? Sapagkat muli tayong ibinalik ng Diyos sa piling niya. Na tayo na dapat sa piling na ni Satanas. Amen? Kaya merong God is with us. In Ephesians 2 verse 3, sabi dito, ano ba nangyari sa atin? Nung wala pa yung Christ birth, ano tayo? Malayo tayo sa Diyos. Sabi ng Ephesians 2 verse 3, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng laman at pag-iisip. Kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Nagagalit din pala ang Diyos. Napupuot din pala ang Diyos. Amen? Dati po. Amen? Sabi po ng verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ang mga tao ay patay. Malayo sa Diyos dahil sa pagsuway. At nung si Kristo ay sinilang, yung mga patay ay nabubuhay at nalalapit ulit sa Diyos. Kapag ang tao malayo sa Diyos, malapit yan sa demonyo. Amen? Walang tao na nagsasabi na siya ay makadiyos, pero malayo naman siya sa Diyos. Wala naman silang reconciliation, hindi naman siya nakikipagkasundo sa Diyos. Di ba kapag nakikipagkasundo, pag nagpunta kayo sa barangay at kayo ay nagsumbong, kayo ay may alitan, kaya kayo pupunta sa barangay para kayo ay magkasundo. Amen? At kapag kayo ay nagkasundo, mawawala na yung galit, mawawala na yung sama ng loob, magiging masaya na kayo. Ganon din sa ating Panginoon, hanggat hindi ka tunay na nakipagkakasundo sa Diyos, hindi ka magiging masaya. Baliwala ang Pasko mo. Amen. So tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Verse 6, dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. So kasama mo na ang Diyos ngayon. Yan ang benepisyo ng kapanganakan ni Kristo.
Kaya kung di mo pa kasama ang Diyos ngayon, gawin mo nang kasama ang Diyos. That is the benefit of Christ's birth. Amen? So tatlo po yon: celebration, salvation, and reconciliation. Sa tatlo lang na yan, kapatid, matagumpay na ang buhay mo. Kapag yung mga benepisyo ng kapanganakan ni Kristo ay nasa iyo, matagumpay na ang buhay mo. Amen? Pinagpala ka na ng Panginoon. Maganda na ang kalagayan mo. So, dapat totoo ang pagse-celebrate mo, naghahari si Kristo sa buhay mo. Yung kaligtasan ay totoo, hindi dahil sa iyong mabubuting gawa, kundi sa habag ng Diyos. At sa iyong pananalig, ikaw ay naligtas. At mini-maintain mo iyon sa paglilingkod. Hindi yun na born again ka na hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, paglilingkuran mo ang Diyos. Dahil ikaw ay ligtas, maglilingkod ka sa Diyos. Kaya marami pa rin mga tao ayaw maglingkod sa Diyos kasi hindi pa nila ramdam ang kaligtasan. Hindi nila natanggap ang benefit. Dapat naglilingkod tayo. Supporter ka man ng church, hindi ka man nasa pulpito, naglilingkod tayo. Sinusuportahan mo, nagdo-donate ka sa church. Amen. Ikaw ay nagiging kasangkapan para umunlad, hindi ikaw yung nagiging dahilan ng chismisan. Kung meron ka mang i-chismis mo ang kapanganakan ni Kristo. I-chismis mo ang kaligtasan ng kapanganakan ni Kristo. Hindi siya basta isinilang para maglagay ka lang ng magandang ilaw sa bahay nyo at maraming pagkain. At maghihaw ka ng barbecue at magpaputok ka. Amen? Kulang po yan. Now, before I close, so kapatid, ang tatlong ito ay gusto ng Diyos maramdaman mo at maranasan mo. Yan ang Pasko. Merong celebration, may salvation, at ikaw ay muli na panumbalik sa Panginoon. So before I close, the Christmas celebration of the birth of Jesus, the anointed representative of God on earth, the Word Redeemer and Savior, is also remarkable in every degree. Remarkable po yon kahit sa anggula, no? Kahit sa angle ka tumingin. Remarkable po, sapagat po ang ginawa niya, mundo ang kanyang tinubos. Sa kapanganakan ni Kristo, hindi lang ang mga taga-kapalaran, hindi lang ang taga-Jomsi, kundi ang buong mundo ang kanyang tinubos. Sabagat ang buong mundo nakasanla kay Satanas. Amen? Remarkable yan. In every degree. His mother was a virgin. His conception was by the Spirit. The birth announcement was by angels. Tingnan niyo po yung kapanganakan niya, kakaiba. In-announce ng angel. Tapos naisilang siya, nabuntis ang nanay niya, Holy Spirit, ang sperm cell. At blood type niya, God. God. Amen? Kakaiba po, remarkable. Yung kanyang nanay, virgin. Nung isinilang si Christ, virgin pa rin yung nanay niya. Amen? Nanganak, ito po yung babae na talagang pambihira. Nanganak na virgin pa rin. At that time, si Jesus, nang hindi pa lumalabas at hindi po nagkakaroon sila ng contact ni Joseph at ni Mary. Amen? So si Joseph, makikita mo, yung relationship niya, merong purity. Yung submission niya, merong humility. So dito po sa Christ's birth, dapat makita din na ang relationship ay naroon yung purity. Hindi nagiging impure. Maayos, malinis ang relasyon. Hindi pagkukunwari. Hindi talikuran. Amen? Magpatawad ka kapatid. Hindi lang tuwing Pasko. Kahit hindi Pasko. Amen po. So makikita natin, angels ang nag-announce, ipinanganak ng Holy Spirit, virgin pa rin o mga anak. Baka yung iba mag-isip, di ba may mga kapatid si Jesus? Si Jesus naman ang pinakapanganay, sabi ng Bible. So,
His crib was an open box called a manger. Tinan mo, yung mga baby ninyo ngayon, may mga crib, pero siya, wala, sabasaban po, mga dayami. At naroon yung mga livestock. His personage was further honored. Yun po ang maganda. Siya ay sinilang at ang pumunta sa kanya mga wise men, magi. Pinuntahan siya at hinandugan ba siya? Amen? Yung kanyang personage. Honored by 3 wise visitors whose direction of travel guided by the star. Naglakbay, nagtravel ang mga magi, pero ang kanila pong tourist guide ay ang star. Ngayon, pag pupunta ka Israel, may tourist guide yun, may bayad pa. Pero itong mga magi, tourist guide nila ang star. Amen? Yan po ay remarkable. At sila ay nagbigay. Ang mga magi ay nagbigay sa Panginoon. Kaya titingnan mo, kung ikaw ay born again, dapat excited ka sa pagsamba. Talagang unang-una po na pangarap nila doon, sasamba sila pag nakita si Jesus, yung bata. Amen? At yung Herodes, iba naman, ang dyablo. Kahit paanong gawin ng dyablo, hindi siya po pwede sa makapangyarihang Diyos. Hindi niya, papatayin niya eh. Pinatay lahat ng mga bata. Pero, meron ng advance. Ang sabi ng angel kay Joseph, pumunta ka sa Egypt. Umalis na kayo dyan. Amen po? Yung mga magi naman, wag na kayong bumalik sa dinaanan ninyo. Umiba na kayo ng landas. Kasi hindi naman totoo talaga. May plano. Ngayon, ganito rin po. Pag ikaw ay na born again, may Herodes din, may demonyo rin. Meron din mangungusap sa iyo at magbibigay ng direksyon. Kakaiba yun. Pag hindi ka born again, sino magbibigay sa iyo ng direksyon? Pag hindi ka lumalapit sa Panginoon. Pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya kapatid, napakaganda ng kapanganakan ni Kristo na maintindihan natin ito. May blessing ito, may benepisyo ito. Amen po? Sa buhay natin. Hindi ka na dapat babalik sa dating luma mo. At kung meron kapahamakan na nag-aantay sa iyo, meron Diyos na magliligtas sa iyo. Yung family nila Joseph, siyempre, iiyak kaya sila Mary. Pero ang totoo, si Mary umiyak naman nung malaki na si Jesus, nung pinako na sa krus. Kasi ikaliligtas at ikapapahamak. Amen. Peace on earth. Nagkaroon ng kapayapaan kasi nandun ang Prince of Peace isinilang. Kaya kapatid, the benefit is celebration, salvation, and reconciliation. Kung di pa tayo naayos ang ating relasyon ngayon, sa ating Diyos, ayusin natin kapatid. Magpakumbaba tayo sa Panginoon para matanggap natin ang benefit of Christ's birth.